Okay, so may pinadalang phone guys ang Unihertz. Ito yung kanilang Tank Mini 1. Ang nag-design daw nito ay 8849. Ayan, kaya merong 8849 dito sa box. So parang ano nila yan, subsidiary or sub-brand. Parang Narzo sa Realme, tsaka Poco sa Xiaomi. Parang ganun. So wala pang official price na sinasabi ang Unihertz dito sa Tank Mini 1. Pero may rumors na aabot daw to ng $199.99 or $200 na kung i-direct convert natin nasa 11,000 plus. If ever na yan talaga yung presyo, may chance. May chance tong phone na to na ma-recommend natin. Pero tingnan natin yung overall na kayang i-offer ng phone na to sa atin. So again guys, ito yung Unihertz Tank Mini 1. Ayan o. So ang kapal, tsaka kakaiba talaga yung pagkakadesign nila sa box. At obviously, talagang maliit lang yung phone na to. Ayan, so, tanggalin natin sa box. Okay, so yung Tank Mini 1 agad, yung bubungad sa atin. Ayan siya. Okay, tanggalin natin sa plastic. So, makikita nyo naman guys na ang kapal talaga. Ayan o. Ang kapal talaga ng phone na to para sa isang mini phone na rugged phone na din. So, 5,800 mAh na pagkasya nila dito. Grabe. So, kayang-kaya naman pala talaga. Tapos, 33 watts na yung charging speed ng phone na to. Yan. Kakaiba talaga itsura niya. Kung napanood nyo guys, yung iba kong Unihertz tank na na-review natin dito sa channel, merong projector yon ganyan. Kakaiba talaga yung mga features. Pero sa ngayon, eto, merong LED light dito sa likod. Tapos, meron tayong camera dito. Tapos, meron siya dito. Hindi projector yan guys. Meron siyang laser range finder. So, itututok lang natin sa isang part ng bahay natin or ng isang gamit. Makikita na natin kung gaano kalayo or gaano kahaba yung phone natin papunta dun sa tinutukan natin ng kanyang laser. So, tabi muna natin yan. Meron pa tayo ditong user guide. Ayan, mga documentations. Ayan. User guide. Tapos, meron tayong warranty guide. Ito yung kanyang charger na USB-C. Yung port. Ayan, no? 33 watts yung kanyang max. So, ayos naman. Meron tayong SIM ejector pin at yung ating USB-C to USB-C cable. So, bihira ako makakita ng mga Android phone ngayon na USB-C to USB-C. Yung dulo tapos yung charging brick ay USB-C na rin. Share ko lang naman. Okay, so disclaimer lang guys. Nagamit ko na itong phone na to for about 2 weeks na siguro. Kung di ako nagkakamali or more than a week. Parang ganun. So, ayan. Na-setup ko na rin siya. Meron ng mga naka-install ditong apps, meron na ako nakuha mga data sa kanya. Pero habang hinihintay natin, pag-usapan muna natin yung design. So, meron tayong customizable key dito na dalawa. Ayan, no? Pero by default, nagagamit ko siya as shutter button. So, convenient kapag nagkitake tayo ng selfie gamit tong likod or yung harap. Tapos, ito yung power lock button natin na fingerprint scanner na din. Sa kabilang side naman, yung volume up and down buttons natin. Tapos, yung ating SIM tray. So, silipin natin. Okay, so ito yung kanyang SIM tray. So, hybrid lang guys. Pwede tayo magsalpak ng dalawang SIM or isang SIM plus isang micro SD card. Yung kanyang micro SD card na pwedeng hawakan ay up to 1 terabyte. Tapos, dito sa likod, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, meron lang tayong 8849 na branding. Meron tayong LED light dito. Tapos, yung ating single camera na merong LED flash. Meron tayong single firing speaker dito sa likod at yung lalagyanan ng lanyard. Ayan. Talagang rubber guys yung mga ano niya, ibang parts. Pero yung ibang parts na medyo shiny, bakal talaga. So may kabigatan tong phone na to, nasa 240 grams to be exact. Ayan. Pero hindi na masama para sa isang maliit na phone. Magaan pa rin may tuturing kasi hindi siya kasing bigat ng malalaking version ng Unihertz tank. At kagaya din ang pinakita ko sa inyo, dito sa taas yung kanyang laser range finder. Tapos, dito sa may bandang ibaba, meron tayong flap na pwedeng tanggalin. Meron tayong headphone jack at yung USB-C port para sa charging. At dito sa harap, meron tayong naka-install guys na screen protector. Tapos, ayan, hindi pa tayo hindi pa tayo punch hole selfie camera, naka-notch pa tayo. Ayan, tapos makapal yung bezel natin. At expected na yan sa isang rugged phone na kagaya nito. Okay naman siya guys, comfortable naman siya sa kamay kapag nag-type tayo dito. Talagang pwede tayo mag-type dito ng isang kamay lang. So try natin Search. Ayan, yung kanyang haptics din, acceptable para sa ganitong phone.
Hindi naman sobrang ganda pero hindi naman entry level yung feels. Ayos naman. So, pwede tayo mag-type dito ng isang kamay. At marami sa atin yung nami-miss yung feels na yon na makapag-type sa ating smartphone ng isang kamay lang. Kasi dati talaga, batang 90s or early 2000s, ganun talaga yung mga phone. Isang kamay lang, pwede na. So, lahat ng protection guys, meron tayo dito. Tapos, IP68 pa yung kanyang rating. So, kung sakaling gusto natin tong gamitin as action camera, pwedeng-pwede. Make sure lang natin na nakasadong mabuti yung kanyang flap dito sa likod or cover, pati yung SIM tray nakasuot ng mabuti bago natin yan gawin. Kasi hindi ko sure kung i-cover ng warranty ng Unihertz yung pagpasok ng tubig dito. So kapag na-setup na natin itong Unihertz Tank Mini 1, makikita nyo na merong widget dito sa harap. Talagang hindi ako nagagawin yan, sila talaga. Pag tinap natin yan, mapupunta tayo dun sa range finder. So kapag ini-start natin yung pag-measure, ayan, tapos pinoint natin sa isang bagay, ayan, merong lalabas na parang laser. Ayan. Tapos, sasabihin na sa atin kung gaano siya kalayo mula dun sa phone. Okay? So, malaking tulong para dun sa mga mahilig magsukat siguro. Or gagamitin tong phone na to dun sa construction, ganyan. Mga ganong projects. Pero napansin ko lang na kapag tinutok natin yung laser ng phone na to sa isang itim na object, kulay itim na gamit, ganyan, nagloloko yung rangefinder niya. So, kailangan talagang itututok natin to sa isang maliwanag na bagay or yung kulay niya hindi itim. Ngayon, yung display nitong Unihertz Tank Mini 1 ay 4.3 inches IPS LCD 1200 by 540 yung kanya resolution. 60 Hz lang yung ating refresh rate. So, hindi talaga impressive yung kanyang display. Maliban sa maliit, yun lang, yung makukuha nating advantage dito. Pero talagang mas maganda pa yung ibang mga entry-level phones sa ngayon. Pero wag natin kakalimutan guys, na yung ganitong klase ng mga phone, iba kasi talaga yung target. Hindi to pang entertainment, hindi to pang media consumption. Hindi natin to bibilin para makapanood ng mga video sa Netflix, TV series, ganyan. Kasi yung wideband security level ito, talagang level 3. Kasi hindi man lang 720p yung resolution natin dito. 540p lang to guys. So again, ang target audience ito ay yung mga taong may medyo high risk yung trabaho, nasa construction o kaya sa isang mga alikabok na lugar, mga ganun. Pero yung typical usage, typical user kagaya natin, hindi to para sa atin. Pagdating naman sa kanyang performance, naka Helio G99 tayo dito, Android 13 na yung kanyang operating system, 12GB guys yung kanyang RAM, LPDDR4X yan, 256GB yung ating storage, UFS 2.1. And again, pwede tayo magsalpak dito ng up to 1TB micro SD card. So, yun isa sa mga impressive dito sa phone na to. Maliban sa rugged siya, pwede natin siyang ilubog sa tubig. Kung sakaling bagsak natin, hindi agad-agad masisira o magkakaroon ng mga dents or basag. Yung kanyang RAM guys, 12GB. Tapos ang laki pa ng kanyang battery, 5,800. Tapos 256GB na yung kanyang storage. So, talagang siya Kung sakali man na typical user tayo, papasa to sa pagiging secondary phone natin. Talagang pwede siya pangharabas. Ito yung ating Antutu score na nakuha guys. Almost 500,000. Ang tindi rin. 416,352. Pero malaki yung naitulong ng kanyang display kasi hindi man lang 720p, napakaliit lang, tapos 60Hz lang. Galing, tapos 12GB yung RAM natin, kaya ganyan yung kanyang Antutu score, 416,000. Ganda. So makakapaglaro tayo dito kung gugustuhin natin pero hindi yan comfortable. Kasi nga, maliit lang talaga yung display. Pero kung gugustuhin nyo, pwede. Kasi ang ganda performance natin dito, kasi nga hindi ganun kalaki yung display natin, maliit lang yung resolution. Kaya makikita ninyo kahit pa hindi na-generate ng phone na to lahat ng graphics dito sa Asphalt 9, ang ganda tingnan. Napaka-crispy. Kasi nga, liit lang Compact na compact lang. So, kung gusto niyo mag-games, pwede, pero hindi maging comfortable sa lahat ng user kasi meron sa atin malalaki yung mga thumb or yung fingers. So, ayun, hindi natin mapipindot na maayos sa mga buttons. Pagdating naman sa kanyang camera, 100 megapixels guys, yung inilagay nila dito. At yung kanyang selfie camera naman, 32 megapixels. So, nakakabilib, diba? Para sa ganitong kaliit na phone, meron tayong ganyang specs. Pero tingnan natin yung mga sample photos at videos para magka-idea kayo sa quality.
Okay, ito naman yung sample video dito sa kanyang 32 megapixels na selfie camera. Hanggang 1080p, 30 frames per second lang yung pinakasagad resolution na pwede nating ma-record dito sa kanyang selfie camera. Tapos, meron siyang EIS or Electronic Image Stabilization. Kaya medyo stable naman kahit papano. Pagdating sa quality guys, anong masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Kasi kung ako yung tatanungin nyo, medyo alangan ako sa kulay. Parang nagbago-bago siya eh. Kita nyo, naging blue. Tapos naging medyo, medyo orange. Blue. Orange. So, medyo hindi stable yung kanyang kulay. Pero, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon guys, ito yung matindi. Yung kanyang battery. So, 5,800 mAh nga yung capacity natin dito. At kung iisipin natin, yung kombinasyon ng kanyang maliit na display, maliit na resolution, tapos ang laki ng capacity, malaking SOT talaga yung makukuha natin dito. Tingnan nyo to. Tingnan nyo naman guys. Oh. Kaya na tumingin. Almost 22 hours. Antindi guys. Antindi talaga. Nakakabilib. So, kagaya na sabi ko kanina, itong phone na to, hindi talaga siya para sa lahat. Pero, kung paplanuhin natin or balak natin gawin tong secondary phone, pangharabas na phone, pwede. Lalo na dun sa mga gustong mag-camping kasi mga ilang araw natin hindi ma-charge yung phone natin. Ito, 21. Guys, 21 hours tumagal yung SOT niya sa PCMark. So kung i-convert natin yun sa daily usage, baka umabot na ng 2.5 days. Ganun katindi tong phone na to. So okay guys, anong masasabi nyo dito sa Unihertz Tank Mini 1? Comment kayo dyan sa baba. Kasi para sa akin, kagaya na sinabi ko sa intro ng video na to, kung yun talaga magiging official price, 11,000 pesos, mga ganon, pwede, marirecommend ko siya. Doon sa mga tao na, unang sa lahat, nasa high risk na environment, yung medyo maalikabok, ganyan, kaya construction, lagi nagta-travel, bumabiyahe, ganyan, pwede po ito sa inyo. At lalo na pwede natin itong gamitin ng isang kamay lang. Malaking factor yon sa mga nagkatrabaho sa labas. Tapos kung gusto naman natin itong gamitin as secondary phone, pasadong-pasado dahil sa battery life niya, sa performance niya, at kahit yung camera, pwede natin gamitin as backup camera. Kasi nakita niyo naman kanina yung quality, okay naman, pasado naman. So again guys, para sa ganung presyo, marirecommend ko tong phone na to. Okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. So yun muna, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.